Aminin na niya na ano talaga, meron siyang pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang, malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho para sa ating bayan. Kaya pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Tiniyak niya na Makikita mo, ang daming project doon na wala sa NEP. Yun pa lang, ebidensya na yun. Doon pa lang, masasabi mo na itong congressman na ito ay merong insertion na katanggap. So, ibig sabihin, tingnan mo na kaagad nasaan na yung project na ito na nakalagay sa distrito na to. 'Di ba? Ang pinaka-ebidensya natin dito ay ang 2025 budget. Huwag na tayo lumayo kasi doon makikita mo ang siningit ng Kongreso ng mga projects. Dapat doon nakatutok ang kanilang investigasyon. Shout out sa Reaction Vlog, YouTube channel. Please like and subscribe. Mabuhay kayo. Dapat isali si Bongbong Marcos kasi siya ang pumirma ng 2025 GAA. Oo, pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na ano talaga, meron siyang pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang, malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho para sa ating bayan. Kaya pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Tiniyak niya na may makukulong bago magpasko. Pero nang tinanong siya na kasama ba rito si dating Speaker Martin Romualdez, ang sagot niya ay wala pa daw ebidensya. Kung mayroon man, pasasagutin daw. Ano po yung reaction niya dito? Hindi na po niya, baka lang, hindi na naman niya binasa, na sinabi niyang binasa, yung budget ng 2025. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung budget ng 2025. Makikita mo na yung project ng o yung budget ng Pangulo o Executive Department ay nasa NEP, nasa National Expenditure Program. Yun ay sinasubmit sa Congress. Pagdating sa GAB o General Appropriations Bill at pagdating sa GAA, yung batas ng ating budget, makikita mo ang daming project doon na wala sa NEP. Yun pa lang, ebidensya na yun. Doon pa lang, masasabi mo na itong congressman na ito ay merong insertion na katanggap. So, ibig sabihin, tingnan mo na kaagad nasaan na yung project na ito na nakalagay sa distrito na to. 'Di ba? Ang pinaka-ebidensya natin dito ay ang 2025 budget. Huwag na tayo lumayo kasi doon makikita mo ang siningit ng Kongreso ng mga projects. Dapat doon nakatutok ang kanilang investigasyon. At paano natin nasabi na ebidensya yon kontra kay Martin Romualdez? Dahil pagdaan sa House, lumobo yung pera, lumaki yung budget galing sa NEP. O so, sino ba ang mag-uutos nun? Yung mga congressman na kung saan-saan lang? Siyempre yung leader, yung speaker. Pangalawa, sinabi ko na at sinabi namin during a cabinet meeting nung ako ay nasa Department of Education, nahihirapan kami kasi kinuha ang school building program ng opisina ng speaker at sinapchap nila yung school building program, pinamimigay nila sa mga kaalyado nila o gusto nilang tulungan ng mga congressman. Noon pa, alam na niya. O kung hindi man niya alam, basahin niya ang 2025 budget. At doon siya magsimula, magtanong, mag-imbestiga. Kung sinasabi niya na hanggang ngayon ay wala pang ebidensya, ibig sabihin, wala siyang ginagawa. Dapat isali si Martin Romualdez. Dapat isali si Bongbong Marcos kasi siya ang pumirma ng 2025 GAA. In fact, meron tayong question, di ba, sa 2025 GAA natin na nasa Supreme Court na sinasabing unconstitutional ang ating budget. Diba? Sa iyo pa lang, presidente ka,
pag dumating yon sa harap mo, sabihin na natin hindi mo kaya basahin yan kung ilang 100,000 pages yan. Pero meron kang mga tao na isa-isa titingnan lahat yon. Tama ba ito? Tama ba ito? Tama ba ito? Bago mo siya pirmahan. Yun ang panigurado mo. Yun ang oath mo sa batas under our constitution na faithful yung ating budget sa pera, sa paggawa at sa paggamit. Therefore, lahat ng mga anomalya doon kasama ang Pangulo. Kasi naging batas lang naman yun dahil sa pirma niya eh. Kung hindi niya pinirmahan yun, hindi naging batas yun. Hindi magagamit yung pera. Hindi lalabas yung pera. Isali sa makukulong guys bago magpasko. Oo, pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na ano talaga, meron siyang pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang, malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho para sa ating bayan. Kaya pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Dahil laki sa layaw, Jeff Brooks. Yun po, laki sa layaw, mga kababayan. Kaya walang alam sa pamumuno ng gobyerno. Kaya napakadali sa kanya ang pagnanakaw. Napakadali para kay Marcos Jr. na ipag-utos, itabi mo ko ng 100 billion pesos. Sa akin yan. Yan po ang katotohanan na hindi na mapipigilan pa. Sumasambulat, lumalaganap, at ngayon ang daluyong ng kasaysayan ng taong bayan ay tuloy-tuloy na magkakaroon ng katuparan. Isa na namang Marcos ang palalayasin ng sambayanang Pilipino. Hindi na po ito mapipigilan pa. Sumama man o hindi ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, sumama man o hindi sa panawagan na Marcos resign ang simbahan Katolika, it doesn't matter anymore. Kahit pa tutulan ni Lola Laila de Lima, ni Trillanes at ni Hontiveros ang panawagang Marcos resign dahil ang makikinabang daw si Vice President Sara Duterte, wala nang magagawa si Boy the Jokebox Trillanes, si Hontiveros at si Lola Laila de Lima kung ang paghahatol ng pagpapalayas kay Marcos Jr. ay manggagaling mismo sa pagkakaisa ng taong bayan. Yan po ang totoo. We do not need na antayin pa kung ano maging desisyon ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o kaya CBCP. Kung sumama sila, di sumama sila. Kung ayaw nila, di ayaw nila. Kasi itong mga dilawan, pinklawan, at mga kabalahibo ni Hontiveros, ni Jokebox King Trillanes, at mga grupo ni Lola Laila de Lima, hindi po pagbabago ang layunin nila. Ang layunin nila puder at pundo dahil nakikinabang sila ng todo-todo sa kurakot at bulok na gobyerno ni Marcos. Yan ang dahilan kung bakit ayaw nila na bigyang pagkakataon ang panawagan ng mamamayan na dapat palayasin na sa puder si Marcos Jr. At hindi naman pwede po na military junta o civilian military junta ang ating gagawin sapagkat yan ay illegal, wala sa saligang batas. Kaya sundin po muna natin ang nakasaad sa saligang batas. Ang isang presidente ay pwedeng mag-resign, pwedeng ipanawagang na mag-resign, pwedeng ito ay ideklara na incompetent at ito ay hindi na kilalanin bilang Commander-in-Chief kagaya ng nangyari noong 2000 January 1 or January 21, 2001 nang idineklara ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police that they no longer recognize Joseph Estrada as the Commander-in-Chief and they exercise yung panawagan nilang withdrawal of support from the Commander-in-Chief na pinangunahan ni the late General Angelo Reyes. So hindi totoo po
na hindi pwedeng gawin ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police ang nakasaad sa saligang batas. And what is that? That the Armed Forces of the Philippines, together with the Philippine National Police, must be the protector of the state and the people. And the people is not Marcos, neither Romualdez. The government is not Marcos, is not Romualdez. The state is not Marcos, it's not Romualdez. The state belongs to the Filipino people. Therefore, ang sinasabi ng saligang batas, the Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. Ang ibig sabihin yan, hindi mali at hindi bawal at hindi illegal kung ipanawagan ng sandatahang lakas ng Pilipinas at ng Philippine National Police na hindi nila kikilalanin pa ang Commander-in-Chief na itinuro ng mastermind sa krimen ng pagnanakaw at pandarambong. Nangyari na po yan noong January 2001 at hindi po yan idiniklara ng Korte Suprema na illegal. Yan po ay katotohanan at dahil tayo ay magkakaroon ng programa mga alas 9 ng umaga, patugtugin muna natin at sariwain